po tayo lahat. Senator Frank Trilon, Deputy Speaker Raul Dasa, of course, Governor Paul Dasa, Vice Governor Ram Nilson Uy, Attorney Boy Lucero, Mayor Capo Carpio, local leaders from the 1st and 2nd districts of Northern Samar, fellow workers in government, mga hinigugma kong mga Nortehanon. Mukhang maliho yata yun. Nagpa-practice tayo ng lecture sa tulong ni Governor Paul. Alam po nyo, kakabalik lang natin mula Brunei o kahapon yung ASEAN Summit. Halos wala man 24 hours tayo doon at maganda nga yung pangyayari kung saan sana magkakaroon ng kaayusan sa tinatawag nating West Philippine Sea. Medyo lumalapit na tayo sa solusyon. Okay. Masikasik po tayo ngayong umiikot sa buong bansa upang palakasin pa ang hanay nating tumatahak at ipinaglalaban ang tuwid na daan. Napakarami nga po ng probinsya sa Pilipinas pero talaga namang minabuti nating siguruhin na nasa listahan ng mga lalapagan natin ang Northern Samar. Special talaga ang lugar ng mga boss nating Nortehanon sa ating puso. Sinigurado nga nating maglalaan tayo ng mahaba-habang oras sa ating pagbisita sa inyong probinsya. Alam po nyo, para lalo tayo magkaintindihan, sabi ko, pwede ba ako maturuan ng waray? Nag-volunteer naman po si Governor Paul. Kaya kung matama ho lalabas sa aking mga bibig ngayon, magaling ho si Paul talaga. Kung mali po, mahina ako estudyante, pagpapasensya na po nyo. Pero gusto ko naman pong subukan man lang. So ito po, sa bugos ko nga kinabuhi, utang ko nga kaburuton, ang pagtapod nga ginhatag niyo sa akon sa naglabay nga piniliay. Kung diin ginhimo ako niyo nga numero 1. Damo nga salamat, angay ko la pagbabalik-balikan anwaray tumpang nga katamisan paghigugma sa ako niyo nga mga Nortehanon. Siguro mahal nga niyo ako talaga, maski nagkakamali, napapalakpakan pa. Pero totoo naman po, no? Yung pagtahak natin sa tuwid na landas, kayo talagang lumantad mula ng pagtakbo natin sa Senator, sa President, talaga naman po, kung dapat may makaramdam ng pagbabago, kayo po dito sa Northern Samar ang dapat mauna. Narito rin po tayo ngayon bilang bahagi ng tungkulin kong palaganapin ang positibong bunga ng ating reforma at ipaabot sa ating mamamayan sa bawat sulok ng bansa kung gaano nakalayo ang ating narating. Alam din natin, di hamak na mas mapapagaan ang ating trabaho at bibilis ang ating pag-usad kung madadagdagan ang kabalikat natin sa mabuting pamamahala. Dito nga sa inyong lalawigan, malinaw, nakasangga natin, siyempre nakakabata sa amin si Manong Raul Dasa. Alam naman po nyo, Marcelo pa lang, Raul Dasa na yan. Kaibigan po matalik na aking ama. Nung batas militar po, buong tapang niya nilabanan ng baluktot na sistema sa kabila ng pangigipit ng diktadurya. Sa Kongreso man po o sa Kapitolyo bilang dati ninyong gobernador, inaalay niya ang kanyang husay sa paglilingkod, lalo na para sa ating mga kapatid na waray. Hanggang nito ngang nakaraang impeachment trial kung saan nagtagumpay ang tunay na katarungan laban sa pang-abuso ng makapangyarihan. Pinatunayan ni Manong Raul na nasa panig siya ng taong bayan. Iyan po si Raul Dasa. Kailangan po natin maibalik bilang kinatawan ng unang distrito. May kasabihan po, kung ano ang puno at ano ang ugat, siya rin po ang bunga. Kaya naman, magpiyansa tayong nasa mabuti kamay ang inyong lalawigan sa pamumuno ni Paul Dasa bilang gobernador. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, prioridad niya ang makabuluhang paglilingkod bayan. Kita-kita ito sa scholarship program na nakatulong na sa libo-libong kapuspalad na kabataan.
sa mga inilalatag niyang programang pangkabuhayan, sa pagpapagawa niya ng mga ospital, paaralan, kalsada at tulay, at iba pang infrastrukturang pangkaunlaran. Sa gumagandang kalagayan ng Northern Samar, sa pamumuno ni Governor Paul, makatwira naman sigurong isiping nakahanda pang umarangkada pa ng lalo ang inyong lalawigan sa pagpapatuloy ng kanyang liderato. Siyempre, narin din ang nagbabalik na Vice Gobernador at makakatuwang sa pag-asenso, walang iba kundi si Boy Lucero. Huwag po natin kalimutan suportahan Ram Uy para kinatawan ng ikalawang distrito. Ang mahusay niyang paglilingkod sa lalawigan, tiyak na dadalhin niya sa Kamara bilang tinig at tunay na sandigan ng mga Nortehanon. Kasama rin natin tumatahak sa tuwidadaan ang maasahang ama ng katarman at marapat na ibalik sa pwesto si Mayor Capo. Na mukha akong maraming fans dito o maraming kamag-anak. Kasama ang ating Team Pinoy sa Senado, ang mga pinunong umaharap sa inyo ngayon, ang katibayang may malinaw na kayong pagpipilian sa darating na halalan. Tanong ko po, susugal ba tayo sa mga nakikipitas lang sa positibong bunga ng ating reforma at bawat makitang pagkakataon panay ang papogi? O sa mga mismong nagpunla, nagdilig at nangalaga sa ating agenda ng malawakang pagunlad? Kung gusto po ninyo ng estilo ng aming panunungkulan at siyempre yung resulta nito, abot kamay na natin ang pagkakataon para sa tuluyang pag-arangkada. Suportahan sana ninyo ang mga tunay na tweet sa daang matweet. Huwag sana tayong paninilang sa magagaling lang magsalita, pero kulang naman sa gawa. Huwag tayong paloloko, lalo na sa mga tusong politiko. Sa paglilibot kasi natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, nabalitaan natin may ilang nasa pwesto na binabantaan ang mga kababayan nating tumatanggap ng benepisyo ng ating Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sabi raw po nito mga tusong politikong to, pag hindi nyo kami binoto, automatic tanggal ka sa listahan. At aking lang po tanong at mawalang galang na sa kanila. Lalo na doon sa sobrang mga kapal na mukha na gumagawa nito. Alam po nyo, yung programa nga kasi national, ang nagpapatakbo, DSWD. Ang beneficiaryo, hindi naman hokus-pokus yan. Merong survey, tinatawagong National Household Targeting Survey, kung saan inalam ang sinong pinakanangangailangan sa ating mga kababayan. At natuklasan na between 4.4 million households to 4.6 million households ang kailangan ng tulong. Nung minana po natin yung programa ngayon, 800,000 families lang nakikinabang. Ngayon po, nasa 3.8 million families na po. So pag may lumapit po sa inyong politiko at sinabing, pag ako'y natanggal sa pwesto, tanggal ka rin sa programa, pakipaalala lang. Paano mo may tatanggalin kung natanggal ka na? Pangalawa ho, tagapaglingkod, hindi ho dapat nananakot ng mga boss. Baliktad ho yata ang pinaniwala niya. Patunay lang na kailangan na nga tanggalin sa pwesto yan. At pag hindi pa ho napakakiusapan, pakisabi na lang po niyo sa akin, ako na huusik sa kanya. Kung hindi man sa kanya, kanila. Bahala sila. Sa kabilang banda naman po, kung nasa iisang pahina na maayos sa pagsiservisyo ang lokal at pambansang pamahalaan, wala naman siguro makakadiskaril pa sa ating pag-usad. Pihadong mabilis matatapos ang ating mga farm-to-market roads para sa mahigit 6,500 magsasaka ng Katarman, Allen, Labesares, Gamay, Mapanas at Las Navas. Tiyak na matututukan at madadagdagan ng pinapagawa natin mga patubig para sa ating mga magsasaka. Ulit po, sa Katarman nga, sa Labesares, Palapag, Rosario, Allen, San Isidro, Victoria, Katubig, San Jose, Mondragon, Bobon at San Roque. At sigurado magiging maayos ang daloy ng proyekto nating Katarman Flood Control Project na magsisilbing kalasag ng Barangay Ipil, Sampaguita at Abad Santos sa pagragasa ng baha tuwing may bagyo.
Sa pakikisa rin ng mga lokal na pinuno, wala tayong magiging kaba sa implementasyon ng iba pa nating makabuluhang proyekto. Halimbawa nga ito, ang aprobado na ng NEDA Board na pagpapagawa ng Samar Pacific Coastal Road na magkokonekta sa Northern at Eastern Samar. Kaakibat ito, kasalukuyan na rin umaarangkada ang Samar Road Rehabilitation Project kung saan kinukumpuni natin ang mahigit, konti lang naman pala ito, 220 kilometro ng kalsadang nag-uugnay naman sa probinsya ng Samar at Eastern Samar. Konkretong patunay ang mga kalsadang ito sa ating mitiin na malawakang pagunlad para sa buong isla ng Samar sa pagsusulong ng tuloy-tuloy, mas ligtas at mas mabilis na daloy ng serbisyo sa inyong mga komunidad. Malinaw ang hanggan natin sa mga proyekto ng tuwidadaan, tapusin ang nakasalayang kultura ng pagkakanya-kanya at pagsasamantala, at magbunsod ng pangmatagalang ginawa sa mas nakakarami nating kababayan. Ibang-iba na nga po ang kalagayan ng Pilipinas kaysa sa sitwasyon ating dinatnan. At hindi ito mag-iisang ginawa ko po. Hindi naman ako po superhero. At kahit kayod marino, wala ng tulog, walang kain, at wala na rin pong bakasyon, maski ano pong gawin ko kung nag-iisa, kukulangin ang lakas ko upang tugunan ang lahat ng minana nating problema, pati na ang dumarating pang mga pagsubok. Narating natin ang ating kasalukuyan nating estado dahil may kasamahan tayong nag-aalay ng kanilang bisig at balikat upang tulungan tayong pasanin ang bayan tungo sa kaunlaran. Naabot natin ang lahat ng tagumpay dahil sa mga Pilipinong handang magsakripisyo at patuloy na nakikiambag sa ating atikain na malawakang reforma. Walang duda, sa iyo nagtitikang ang akong puso, kamo anyabing ang padayon na nagtatrabaho sa pagbabag-o san aton nasud. Pinaagi sambulig niyo nga mga Nortehanon, pinaagi sambulig san bugos nga katawhan nga mga Pilipino. Ang akong mga boss, posible ngang magdadawag ang kakabotan sa aton mga inop. Yung waray ko, parang naging tunog Chinese. Kailangan pa ng konting practice. Pero mga kasama, alam nyo, kanina nga ako meron tayo si Simbolo, pinag-uusap kami ni Paul. Pag-landing po nung ating sinakyan na aeroplano, pagbaba ko sa nagtataka sila bakit ang tagal ko tinitingnan yung saig. Sabi ko, pansinin nyo, wala ng pavement, puro bato na yung nakikita natin dito. Tarmac to dapat patag. At sabi ni Paul, 40 years na po hindi pinakailanmanan yan Tapos ang paglabas nga natin, naalala ko nga pala, ito yung airport na intersecting a highway. Tama po ba? Pero magandang bagong pintura ho yung mga gate. Anyway, mamaya po, pagtapos ko dito, ako sabi ko sa Secretary Baya, palagay ko panahon ng pansinin natin itong airport na to. Huwag naman yung terminal lang, isama na rin natin yung pavement. Siyempre, pag runway kasi flat baka dumating ang panahon, pag may turista tayong dumami dito, dumating, pag-landing ng aeroplano, tataka sila bakit maraming humps yung ating runway. Tapos, ang ating tourism program. Pero mga kasama, siguro kung meron lang akong gusto i-din, meron po tayong target natin sa tourism. Sabi nung umpisa, 2016, 35 million domestic tourists. Ngayon po, 2011 pa lang, naging 37 million domestic tourists na. Ibig sabihin po yung target natin sa 2016, nalampasan na. Kaya bago na po yung target, 56 million ngayon. Magandang balita lang po, binalita sa akin early this week. Sabi po ni Secretary Jimenez, yung ating pong target for this year. At ikukumpara po natin last year, yung mga resulta ng first quarter, umangat na naman po ang ating tourists, both foreign and domestic, by at least 10%. So mukha ho, target nating 10 million tourists by 2016 na foreign tourist arrivals, mukhang makakaptanong. Bakit ko binabanggit ito? Marami na hong interesado talagang dumalo sa Pilipinas. Bawat turista dumating, isang trabaho, katumbas. At lahat nga ho nito, ulit-ulitin ko lang, kung inaayos natin yung irrigation nyo, kung inaayos natin yung karsada nyo, kung dinadagdagan natin ang pagkakataon ng mas mataas na antas ng kabuhayan para sa ating mga kababayan, kung matatanggal na po tayo sa listahan ng mga, di ba, nasa poverty, lahat po nito nagmula dahil nagtiwala kayo
nangarap kayo, kumilos kayo sa pangarap nyo, at ngayon may pagkakataon tayong baguhin ang ating bansa. Kayo po ang gumawa nga nito, hindi ako magsasawang ulit-ulitin yun. Tayo lahat po ang magtatapos para marating natin ang gusto natin paroonan. Pakiusap ko lang ho, no? Huwag naman yung papasan sa akin mag-isa. At baka naman ho dumating ang panahon pag nagkita tayo, hindi ninyo ako makilala dahil baka pareho na kami ni Bembol Rocco. Iidolo ko po yung sa acting pero hindi sa hairstyle. Kaya kung pwede po, no? Damihan natin ang ating katulong sa pagbagkas nitong ating tuwidadaan para naman ho, mapabilis ang arangkada natin tungo sa gusto natin paroonan. Magandang umaga po at maraming salamat sa inyo. Salamat. Hindi ko pa naman ang presidente. Nakuha naman